Magandang araw po mga Kapinoy. Kamusta po kayo? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Kahit sa mang lugar kayo na andun sa mundo, no? Kamusta na po? Dito po sa aming lugar dito ngayon ay medyo umulan, ano, ng malakas. Ano, talagang malakas, ano? Temperature ngayon ay 80. So, somewhere around 80 degrees Fahrenheit. So, sa Celsius siguro yan ay mga 27, 28, no? Okay. Ako po ngayon ay pauwi na ng bahay. Hindi po ako nakagawa kaninang umaga ng ating vlog. Nagmamadali kasi, no? So ngayon ay pauwi na ako ngayon. At pag-usapan natin kung ano yung sinabi ni Sara Duterte, no? Noong last week, I think. It was last week na nag-declare siya na sabi niya hindi siya attend ng SONA sa Lunes, ano? Alam yung SONA. SONA po ay State of the Nation Address, ano? At siya daw po ang designated survivor, ano? Designated survivor. Alright, so ano ba itong designated survivor na sinasabi ni Sara Duterte? Alam niyo po, ito pong designated survivor ay isang sine, ano? Sine sa Netflix. I can say series. It's a series, ano? Series po sa Netflix, TV series. Na ang kwento po doon ay yung buong presidential hierarchy, yung sunod-sunod ng mga kung sino mga magiging presidente, ano? Lahat po ng opisyal ng United States, from the president down to the congressmen who are, in line with the presidential succession, ay namatay in one big event. Ano? During po ng ang kwento po ay pinasabog ang Capitol Building during the State of the Union address na ginagawa ng presidente ng United States. So yung pong buong presidential succession ay patay lahat. Ang natira lang ay yung secretary ng housing. Siya po ang designated survivor ng presidente. So dito po sa Amerika, meron po talagang batas na designated survivor. So tuwing may ganyan pong pangyayari, kung sakalit may mangyaring ganyan, na lahat ng succession sa pagiging presidente ay namatay or hindi makagawa ng obligasyon bilang presidente, ay meron pong isang designated survivor na dinedesignate ng presidente. Ano? So yun po ay batas dito sa United States. Sa Pilipinas po ay wala pong ganun. Walang batas ng designated survivor. So yun po ay actually ang alam ko merong bill na ipinasa si Senator Ping Lacson para magkaroon ng ganyang designated survivor in case of things like that. Emergencies like that. Pero hindi ko alam kung ano nangyari. Mukhang nawala na yun. Ano? Nawala na yung bill na yun. Pero at any rate, so sabi ni Sara Duterte, siya daw ay ang designated survivor. At first instance, akala mo ano ba to? Ito ba ay nagbibiro or nananakot? Ano? Nananakot? Pero nagsalita naman si Sara Duterte na sabi niya, it's neither a joke or a bomb threat. So, ibig sabihin, hindi daw po yun joke or bomb threat. Yun, kung hindi daw po nakuha, kung hindi naintindihan ng tao yun, hindi daw niya kailangang magpaliwanag. At any rate, so, siguro nga, no, at first glance, hindi ko agad nakuha. Akala ko nananakot, ano?
Pero let's take a look at it. Uh, sa Pilipinas po, ang State of the Nation Address ay ginagawa tuwing I think, third week o third Monday of July. Ano? Every year. Kung saan ang presidente ay nag-uulat, ano, nagsasalita sa harap ng Kongreso at Senado. At sinasabi niya ang mga naging accomplishment niya for the past year and ang mga balak niya sa susunod na taon. Ano? Yun po ang ginagawa niya usually. Bukod po sa ang nangyayari po kasi doon during the past, mukhang nagkakaroon ng gala night, ano? Ano ibig sabihin noon? Aba, talaga po nakaparada ang mga politiko natin sa Kongreso at saka sa Senado, doon sa sa Congress Building, sa Commonwealth, at nakahilera po sila doon at napakaganda ng kanilang mga damit, ano? Para pong sa Hollywood. So, actually, ngayon po, ang sabi, ang balita ay gagastos daw ng 20 million para for that night only. Ang Kongreso, isipin nyo, 20 million, napakaraming pera na puno na. 20 million. Ba, retirement na ng isang ordinaryong tao yun. Mabuti nga kung ordinaryong tao makapag-ipon ng 20 million, ano. At any rate, so, yeah. So, napakagarbo po ng ganyang okasyon. May red carpet pa. Alright, so, ngayon, doon po sa zona na yon ay nag-iipon-ipon po ang lahat ng presidential succession. Sa atin pong batas, meron po kasing batas talaga ng kung ano yung presidential succession. Ano? Kung ang presidente po ay mamatay o hindi makagawa ng kanyang obligasyon bilang presidente or ma-impeach, ang sunod pong magiging presidente ay ang vice-presidente na ngayon ay si Sara Duterte. Ano? Kung sakali naman at si Sara Duterte or vice president ay hindi pa rin nakagawa o namatay din, okay? Ang sunod pong magiging presidente ay Senate President. Sino po ang Senate President ngayon? Si Chis Escudero. Ano? At kung sakali pa rin na hindi makagawa si Chis Escudero, si Sara Duterte, at saka si Bongbong Marcos, ang sunod po ay Speaker of the House. Si Romualdez. Okay? So, pagkatapos po doon, wala na. Yun ang bakante. Hindi natin alam. Ano? Sa Amerika, yun ang pumapasok po doon ang designated survivor. Sa Pilipinas, wala pong ganun. Sabi nila ay maaaring baka dapat ay Chief Justice, ano? Pero let's leave it at that. Hindi natin alam, ano? Wala sinasabi ang ating saligang batas tungkol diyan kung sakalit lahat ng apat na mamatay sabay-sabay. Okay? So, ngayon, kung sakali man at talagang may mangyari doon sa zona, kung sakali lang kung lumayo ng 10 layo ay magkaroon at magbasabog at namatay lahat yung mga taong yon at wala si Sara Duterte doon, si Sara Duterte ang magiging presidente. Ano? Di ba? Ganun lang yun, kasimple. Ngayon, ang sabi niya, hindi daw siya pupunta. Bakit daw siya pinipilit na pumunta doon? Actually, noong pong nakaraang ilang zona, 2022, 23, noong unang dalawang zona ng presidente, si Sara Duterte po ay naandun ay miyembro pa ng presidential family, ng kabinete.
So talagang dapat siya naandun kasi member siya ng kabinete. Pero ngayon po, hindi na siya membro ng kabinete. Talaga naman pong wala siyang obligasyong pumunta. Ano? Siya po ay imbitado pero hindi po kailangan siyang pumunta. At siguro tama in a way kung hindi siya pupunta dahil una, wala na siyang kakampi doon. Ano, sipin mo presidente nandoon siya sa harap at maaring mangyari pa magkatabi sila ng vice ng asawa ng presidente ni Lisa Marcos. No? Eh di ba sabi ni Lisa Marcos bad shot na si Sara Duterte kay Lisa Marcos? Tapos nasa harap niya ang presidente, ano? Ang presidente na nagsasalita. Di ba? Very uneasy, ano? Tapos nasa harap din niya si Romualdez, si Martin Romualdez. Talaga pong sobrang inis na, no? Palagay ko yung mga wala na siyang kapartido doon sa Senado o Kongreso. I don't know. I lost count already pero marami pong naglipatan na sa mga kalyado ng presidente, no? Marami na. So, more or less ito 'yun. Hindi maaring na I sympathize with her. Talagang hindi siya pwedeng pumunta, no? Kung gusto man niya. Pero yung po naman ay on the other hand, dapat siguro siyang pumunta. Kasi kaya siya imbitado, it's not because of her personally, but because of the office that she represents. Anong opisina na nire-representa niya? Office of the Vice President. Alam niyo po yung Office of the Vice President, yan po ay pinasusweldo rin ng tao. Ano? Pinasusweldo din niya ng tao. Ano? Galing din sa kaban ng bayan yan. So, di ba dapat naman na pumunta o magbigay ng representasyon ang opisina ng Vice President sa State of the Nation address? Kung hindi man siya pumunta, di magpapunta siya ng ibang tao. I mean, somebody who can represent the office of the Vice President. Tanong niya sa organizers ng State of the Nation. Ng okasyon na yon, kung po pwede na lang siya magpadala ng proxy. Maybe just because kailangan ng representasyon ng Vice President, Office of the Vice President. Not necessarily her, no? Hindi kailangan si Sara Duterte pumunta. All right? So, was it a joke or a bomb threat? I don't know. Ano? Hindi natin alam. Pero sabi naman nga niya, hindi daw yun bomb threat or joke. Ano? Siguro nga, tama rin nga sinabi niya na it might be she is actually the designated survivor if the president dies. Ano? Okay? Paliwanag po yan. Alright, so magandang araw po muli. Hanggang sa muli. Bye-bye!